Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So gusto ko po munang batiin ng happy birthday si Brother Johnston. I celebrate po kami sa iyong birthday. At hello po sa iyo Ate Arlene and Atalia. Now, this week po ang tatalakayin natin ay patungkol sa pag-ibig. Yung tema po natin ay Warrior of Love. Kung isipin nyo parang very ironic, no? Warrior to love. Paano ka magiging warrior of love, no? So itong tema na ito itatalakay natin sa isang buong linggo. At gusto ko lang banggitin, no, pinakauna sa lahat, yung totoong warrior of love ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya talaga yung totoong umibig at ipinaglaban niya yung pag-ibig niya sa atin hanggang sa kamatayan doon sa krus. So dito po sa John chapter 13 verse 34 to 35, ito po yung una nating tatalakayin ngayon this week. Yeah, so ihanda po natin yung ating mga puso't isipan, tumanggap ng biyaya ng salita ng Diyos. Hingin po natin ang gabay ng Santong Espiritu. Every time na nagbabasa po tayo ng Bible, we ask the Holy Spirit to guide us. Kasi ito po ay salita ng Diyos at kailangan natin ng Espiritu ng Diyos na siyang magpapaunawa sa atin ng kanyang banal na kasulatan. Now sabi po rito, a new command I give you. Sino po nagsasalita? Ang Panginoong Jesucristo. Sino po ang kausap? Ang mga disipulo. So sabi niya, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Sa Tagalog po, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So maganda yung series natin last week, Being a Disciple. Now magtra-transition po tayo from that theme, being a disciple, to Warrior of Love. Ito po yung pinaka-transition text po natin. So, sabi ni Jesus Christ dito, kung ikaw ay totoong disipulo, kung talagang sumusunod ka sa akin, unang-una yung gawin, magmahalan kayo kung paano kayo iniibig. At sa pamamagitan nito, malalaman ng maraming tao sa inyong paligid na kayo nga ay tunay kong mga alagad. So, yung unang teaching natin, katuruan po natin ngayong umaga, pahingan po natin mabuti. Kung tinuturing mo yung sarili mo na disipulo ng Panginoon, listen to this, a disciple is a warrior of love. Ang isang disipulo po, warrior of love. So para mas maintindihan natin yung warrior of love, ano ba ibig sabihin niyan? Now, yung Diyos na umibig sa atin, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Jesucristo upang mamatay doon sa krus. At sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8, na tayo'y minahal ng Diyos, but God demonstrated His own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. Noong mga panahon na hindi tayo kamahal-mahal, yung panahon na tayo makasalanan pa sa harapan ng Diyos, yung mga panahon na tayo'y hindi pa mananampalataya, sabi ron, pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin nung namatay ang Panginoong Jesucristo, nung tayo'y mga makasalanan pa, nung unlovable pa tayo. Kaya doon natin makikita na si God mismo yung warrior of love. Ang Panginoong Jesucristo mismo yung warrior of love. He died on the cross. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, namatay siya doon sa cross. Pinaglaban niya tayo. Pinasan niya yung krus. Kaya mga kapatid, no, isang pribilehiyo na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos at ituring ng kanyang mga anak. Now, I don't think God loves us because we are special. Well, special tayo by virtue of creation kasi nilikha tayo ng Diyos according to His image. So in that case, we are special. Ang problema, tayo yung mga nagkasala laban sa Diyos. Tayo nagrebelde sa Diyos kaya hindi tayo kamahal-mahal eh. Patunay na hindi tayo kamahal-mahal. We are unlovable. Kasi isipin nyo tayo lang, ang daming taong, for sure, no? May mga galit sa'yo. Kung walang galit sa'yo, subukan mo mag-asawa, time will come yung asawa magagalit sa'yo. Membro ng pamilya mo, maiinis sa'yo, magagalit sa'yo. Bakit? Kasi meron talaga tayong kataglay na kapangitan sa ating mga buhay na
pag nakikita ng mga tao na iinis sa atin. How much more yung Diyos na siyang nakakaalam ng ugali natin? How much yung Diyos na nakakaalam ng puso natin? Alam na alam niya we are unlovable. Pero, yung Diyos minahal tayo, not because we're significant, we're important, but because God is love. Kaya si God, siya yung warrior of love eh. Why? Because love is God's nature is love. The very nature of God is loving. Sabi sa Bible, God is love. Kaya nagmamahal ang Diyos because God is love. Kaya minahal ka ng Diyos because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya minamahal niya tayo even though we are unlovable. Kaya mga kapatid, yung una nating teaching ngayon, a disciple is a warrior of love. Kung ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan mong matutong umibig. Mahalin mo yung mga tao kahit hindi sila lovable. Yung mga kapatid mo sa pananampalataya, kapatid mo sa church, kapatid mo sa Panginoon, kapatid mo na literal, mga kamag-anak mo, kahit hindi lovable, you need to love them kasi ikaw at ako, minahal ng Diyos sa panahong hindi tayo lovable. Now, a disciple is a warrior of love. Tinutularan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung nahirapan po tayo, kasi nakatingin tayo sa iba, tinitingnan natin yung mga unlovable people. Huwag po tayong tumingin sa kanila. Tumingin po tayo kay Kristo. Kasi si Kristo ang standard ng pag-ibig. Ito po yung point number 2 natin. Jesus is the standard of love. So it's not between me and my wife. It's not between you and your children. It's not between you and the people around you. It's between you and the Lord. Nung inutos ng Panginoong Jesucristo, magmahalan kayo, hindi sinasabi ng Panginoong Jesucristo, magtinginan kayo sa mga kapangitan ng isa't isa. Kasi hindi natin magagawang umibig sa hindi kamahal-mahal. Kailangan natin tumingin sa Panginoong Jesucristo, siya ang standard ng pag-ibig. Kaya sabi rito ng Panginoong Jesucristo, a new command I give you, love one another. As I have loved you. Ako yung standard, sa akin kayo tumingin. As I have loved you. Kung papaano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. So, imposible talaga mahalin mo yung kapwa mo, mahalin yung kaaway mo. Napaka-imposible niyan. Pero tandaan natin, it's not between you and your enemy. It's not between you and the people around you. It's between you and the Lord. Lord, magmamahal ako because you are love. Because God is love. At yung standard ng pag-ibig ko, yung standard ng Panginoong Jesucristo. Ano yung standard ng Panginoong Jesucristo? Minahal niya kahit yung mga hindi kamahal-mahal na katulad natin. So, Jesus is the standard of love. And number 3 po, true love wins people. Ang totoong pag-ibig, ito yung kaparaanan ng Diyos para mahikayat mo yung ibang tao na maging mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Pansinin niyo po yung verse 35. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa. So, inutusan yung mga disciples niya, no? Magmahalan kayo, ha? Ikaw, Pedro, masyado kang mainitin ng ulo. Ikaw, kung sino man yung mga disciples, siguro, siyempre, alam na alam ni Jesus yung mga weaknesses nila, no? Kahit ano pa yung mga weaknesses nyo, yung iba sa inyo, mga impulsive, yung iba sa inyo, talagang kuripot, o kung ano pa man, magmahalan kayo. Pero wag kayong tumingin sa isa't isa, tumingin kayo sa akin. As I have loved you, love one another. Now, ito po yung point. Sabi ni Jesus Christ, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. They will know that you are my disciples if you love one another. So, yung totoong pag-ibig po, kung may pagmamahalan tayo sa church, sa kapwa natin mga disipulo, kahit sa pamilya natin, makikita ng maraming tao na mayroong Diyos tayo sa ating pamilya, sa ating mga ka-churchmates, sa ating mga small groups. Malalaman nila na tayo mga disipulo ng Panginoong Jesucristo at sila rin may in love kay Kristo. Makikita nila, ganito pala sa church, ganito pala sa mga kapatiran, ganito pala sa mga samahan ng mga Kristiyano, may pag-ibig. At sila rin mahawa at mahihikayat sumama sa kilusan ng ating Panginoong Jesucristo. So kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. True love wins people.
Now, bilang application po sa mga talatang ito, number 1, be a warrior of love. Maging, sa Tagalog kasi mandirigma, no? Yung mandirigma kasi napakatapang eh. Warrior talaga. Pag tinignan yung definition ng warrior, talagang someone who is engaged in battle. Now, if you're a warrior, yun yung advocacy, yun yung pinaglalaban mo, doon ka passionate, yun talaga yung gusto mong mangyari, yun talaga yung gusto mong gawin. Ang gusto mo ay pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, ipakalat ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, at yung pag-ibig niya ay dadaloy sa iyong buhay. That's being a warrior of love. Gusto mo, daluyan ka ng pag-ibig ng Panginoon. Yun yung pinaglalaban mo, yung advocacy mo, yun yung pinakapuso. Bakit ka nag-i-exist? Bakit ka naririto sa mundo? So, be a warrior of love. Napakahirap po nito. Ito po yung biggest challenge sa atin ngayon. Yung magmahal. Kasi napakahirap gawin po niyan eh. Kaya point number 2 natin, ang standard talaga si Jesus. We have to love like Jesus. Ang source, ang strength, ang kalakasan natin para magawa nating mahalin yung mga tao sa paligid natin ay ang pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Kasi si Jesus Christ, nung tiningnan kanya ng merong pag-ibig. Tiningnan kanya ng merong habag, merong awa. Kaya nga siya namatay doon sa krus eh. Pinili niyang pasanin yung krus hanggang sa ipako siya sa krus ng Kalbaryo. Because when Jesus looked at you, He looked at you with love and mercy. Ganon din sa atin ngayon, no? Pag tumingin ka sa isang tao, kahit yung tao na yan, pinipersecute ka, inuusig ka, inaabuso ka, ginagawan ka ng mali, yan yung pasimuno ng chismis patungkol sa buhay mo, tingnan mo pa rin siya na may habag at pagmamahal. You have to look at them the way Jesus looked at us. So let's love like Jesus. Ibigin natin sila sincerely, from the heart, mula sa pag-ibig ng Panginoon Jesucristo na dumadaloy sa atin patungo sa mga tao. Number 3 po, spread the love of Jesus. Yung Diyos po ay pag-ibig. Minahal niya tayo sa mga pagkakataon na hindi tayo kamahal-mahal, tayo makasalanan pa. Pero dahil dun sa pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin, yung same love na yun ang bumago sa ating mga buhay. At ang gusto ng Diyos, baguhin yung buong mundo. Baguhin yung mga bansa. Baguhin yung mga komunidad. Baguhin yung mga pamilya. At baguhin yung mga individual. At sisimulan niya yan sa iyo, kapatid. Kung ikaw ay may tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay disipulo ng Panginoong Jesucristo, you really have to love like Jesus. At bilang isang individual na disipulo ng Panginoon, kakalat at kakalat ang pag-ibig niya. Dadaloy at dadaloy ang pag-ibig niya sa atin. Mag-o-overflow ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin, patungo sa ating pamilya, komunidad, bansa, at sa buong mundo. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, confident ako na yan ang babago sa mundo natin. Spread love. Spread the love of Jesus. So mga kapatid, isang hamon po sa atin, umpisa nating umibig ngayong araw. Lahat ng mga kasalamuhan natin, mga workmates, mga kapwa mo, estudyante, or sa tahanan mo, ipakalat natin ang pag-ibig ng Panginoon Jesucristo. Maging soldiers, maging warriors of love po tayo. So para po sa ating discussion, how can we practically love like Jesus? Practically speaking, papaano mo mamahalin ang iyong kapwa? Kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa atin. How can we practical, ibig sabihin na isa sa buhay. Hindi yung nasa isip lang, nasa laway lang, no? Practical. How can we practically love like Jesus? Now, para naman po sa ating panalangin, Lord, my greatest challenge is to love as Jesus does. Especially when faced with the unlovable. Yet, Jesus extends boundless love to me despite my sins. So I seek your guidance to emulate Christ's love. Grant me the grace to see others through His eyes, with mercy, with love. Help me extend grace and forgiveness, even when it's difficult.
May Jesus' love flow through me, touching lives and bringing healing. Empower me to be a vessel of your love in this broken world. Starting today, Lord God. In Jesus' name. Amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin na dumaloy ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin, starting today. Now, kung meron po kayong natutunan sa devotion po natin na ito, palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.